Makakasama na nga natin via Zoom si Attorney Barry Gutierrez, dati pong kongresista at isa pong political analyst. Magandang hapon po, Attorney Barry. Magandang hapon, Sir Sandro. Magandang hapon, Ma'am Maan. Oo, Attorney Barry, unahin na natin dahil nga may panibagong akusasyon itong si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico laban nga sa kay Majority Leader Sandro Marcos. What can we make out of it? Well, unang-una klaro na ang intention talaga ni dating Congressman Zaldico ay bakbakan lahat ng mga dati niyang kaalyado sa administrasyon. Diba? Sinimulan niya kay dating Speaker Martin Romualdez, umabot na kay Presidente BBM. Ito naman si Sandro Marcos, yung anak. Kanina, meron pa kay First Lady Lisa Marcos. So, klaro na ang kanyang balak talaga dito ay bahiran ng putik na may kinalaman sa skandalo ng korupsyon. Itong lahat ng mga taong ito. Ang katanungan lang dito ay kapani-paniwala ba siya? At ako, ilang beses ko nang sinabi to eh. Una, dun sa presentation ng kanyang video, medyo nakakabawas ng tiwala, yung parang binabasa niya. Diba? Kasi sa kwento niya, galing sa kanyang direktang karanasan. Itong mga bagay na ito, galing ito sa mga pag-uusap na nangyari, sa mga meeting na siya ay dumalo. So kung galing ito sa personal experience mo, bakit mo kailangang basahin? Hindi ba parang kaya mong ikwento yon dahil pinagdaanan mo yon? Pangalawa, yung sa akin, ito yung napakabigat. Patuloy pa rin yung kanyang pagtanggi na meron siyang naging kahit na anumang pakinabang dito sa lahat ng mga transaksyong sinasabi niyang naging bahagi siya. Simple lang naman yan eh. Bakit mo gagawin yung ganyang klaseng mga bagay na alam mong krimen, na alam mong may expose ka sa matinding parusa, pwede kang makulong ng napakatagal, na wala kang kahit na anumang pakinabang. At sinasabi mo na lahat ng perang iyong nakalap, pinasa mo lang lahat sa ibang tao. So ako, kahit na sabihin mong siya ay nagtuturo ng mga iba't ibang tao ngayon, medyo kinukulang yung kredibilidad dahil nga sa mga bagay na ito. Kahit pala ni Singkong Duling, no? Wala raw, hindi raw siya nakinabang. Eto nga, Attorney Barry, ngayong araw lang, no? Kanina lang, nagsabi ang Pangulo, no? Sinabi niya sa publiko na kumaga, tinry, no? Na i-blackmail nga ba nung abogado ni dating Congressman Zaldico, Ako Bicol Representative Zaldico, para hindi raw mailabas yung video, ay wag daw i-cancel yung passport. 'Di ba? Anong masasabi Oo mo? nga. Oo. Well, hindi na makataka-taka na nandito tayo sa punto na magiging mas agresibo na ang palasyo at ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsagot dito. Kasi dati, medyo denial lang sila eh. Tinatanggi nila na nangyari ito at natatapos na doon. Ito, parang nagiging mas agresibo na ang kanilang pagsagot. Meron na nitong paratang na nagkaroon na nitong blackmail accusation. Si Congressman Sandro Marcos sabi na rin na madaling magsalita kung nasa video ka lang at wala sa labas ka ng bansa. Kung talagang gusto mong pangatawanan, lahat ng sinasabi mo, umuwi ka dito. At dito mo sabihin. So, tingin ko nakikita nila na mahirap din na hindi sinasagot ng diretso itong mga paratang ni Rep. Zaldico kahit na merong ilang nagdududa dun sa laman o sa katotohanan nitong kanyang sinasabi. Dahil sa panahon ngayon, kahit na anong akusasyon, dahil nga sa social media, di ba? So, suportahan yan ng mga trolls, makakalat yan, baka merong maniwala. So, ako tingin ko, tama naman na kung talagang gusto nilang pabulaanan, gusto nilang talagang tutulan itong lahat ng mga binibitawang salita ni dating Congressman Zaldico, kailangan nilang gawin ito. Di ba? Ako nga, dadagdagan ko pa eh. May mga binanggit na pangalan si Congressman Zaldico, 'di ba? Na-meet daw niya si Yusek Bernardo, si Henry Alcantara, si Yusek Cadiz. Lahat naman yung mga taong yan nandito eh. Bakit hindi nila patistigo na dito? Tanungin, totoo ba na nagkaroon ng pagpupulong kayo ni Congressman
Saldico at para kung sila naman ay tiwala na ito ay pawang kasinungalingan, ilabas na natin, 'di ba? Meron na yung mga taong pinapangalanan niya, kung sila ay magsasalita at sasabing hindi nangyari itong mga pulong na ito, wala kaming sinabing ganyan, lalong hihina itong mga paratang na binitawan ni Congressman Saldico nitong mga nakaraang linggo. Tsaka Attorney Barry, kung ikay tunay ang tapang mo, hindi ka patitinag, meron ka mga ebidensya, nasa iyo ang bola, no? Silang maghahabol sa akin, ba't ka kailangan makipagnegosasyon, makipag-deal, dahil natatakot ka makansela yung passport? Diba dapat siya ang taas noon na, teka lang, dami kong hawak, diba? Bakit ka makikipag-deal at mamba-blackmail ng Pangulo pa ng bansa, diba? Para lang hindi mo ilabas yung mga videos. Totoo naman yun. At ako nga, ba't mo kailangang ikatakot yung cancellation ng passport? Dapat nga, ikaw pa nga gusto umuwi ka agad eh. Diba? Kasi sa ngayon kasi ang isang malaking pinanggagalingan ng duda sa mga sinasabi ni Congressman Saldico at ilan na ring mga mambabatas ang nagsabi nito. Ang hirap dito, hindi ito under oath eh. Diba? Talagang video lang ito. May mga kumukwestiyon pa nga kung authentic yung video. Pero sabihin nga natin totoo. Diba? Authentic yung video. Ang tanong dito, bakit hindi ka humarap sa isang korte o sa kongreso o sa ICI o anumang iba pang tanggapan na pwedeng mag-administer ng oath at doon, di ba? Ilagay natin sa isang malinaw na affidavit para merong bigat na magamit sa aktual na legal na proseso at hindi lang yung parang sabi-sabi na isip dito sa ganung klaseng konteksto. Pero Attorney Barry, may mga nababasa rin ako online at natanong na rin natin doon sa mga ibang mga political scientist na tila lumalabas nga na itong mga pahayag, itong mga inilalabas na video ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay parang calibrated at ito'y out to get the first family at iba pang mga maaring pwedeng magtanggol sa Pangulo. Sa tingin niyo po, may katotohanan dito sa ganitong pagtingin? Ako tingin ko accurate yun. Kasi tingnan naman natin yung progression eh. Nagsimula, nagsasalita lamang siya tungkol doon sa mga supposedly na witness niya mismo. Diba? At ang mga tinuro nga niya dito, una si Speaker Martin Romualdez. Nung una, wala pa nga banggit na aktual silang nakipagpulong kay Pangulong Marcos. Sinasabi lang niya, nakamiting ko si Speaker Romualdez, pero ang sinasabi niya, para daw ito sa Pangulo. Diba? So parang medyo hearsay pa nga, sabi nga ni Yusek Claire Castro. Sa susunod niyang kwento, nag-meeting na sila mismo ng Pangulo. And then pagkatapos nun, dinagdag niya na pati nga itong anak, si Majority Leader Sandro Marcos, meron din daw in-insert. At ngayon naman, si First Lady Lisa Marcos may kinalaman. Hindi na dun sa insertion o sa flood control, pero tungkol naman sa kartel sa bigas. So, klaro dito na padagdag yung kwento at padagdag din yung mga personalidad na bahagi ng Pangulo at ng kanyang pamilya na pinipilit na isangkot ni Congressman Saldico dito sa buong usapin na ito. Ang taking katanungan lang, ano yung credibility dyan? Diba? Paano mong nalaman yan? At ito pa nga, kung alam mo na pala yan lahat, dati pa, bakit ngayon ka lang nagsasalita kung saan ikaw na ang nakasalang at ikaw na ang nalabasan ng katakot-takot na ebidensya na sangkot ka at nasa likod ka nitong napakadaming insertions at anomalya na ito dito nga sa national budget. In short, Attorney Barry, may script na dapat sundin at na-update ang script na yan. Oo. May director, teka lang, may director din kaya. Binabasa nga eh. Oo. Pero may director din kaya sa likod ng ng camera. Kung meron kang binabasang script, sigurado may nagsulat nun, hindi ba? Oo. Pero kasi Attorney Barry, maaari din ba itong tignan doon naman sa mga pahayag ng iba pang mga personalidad? Kasi 'di ba, magulat tayo biglang ang pangalawang pangulo sinabi niyang handa na siya. Could that be part of the script na sinasabi nga? Ako tingin ko naman, yun naman talaga ang intensyon eh. 'Di ba? Naalala natin nung nakaraang linggo, 'di ba, nagkaroon ng malaking rally. Dapat 3-day rally nga pero naputol ng 2 araw.
at papasok doon sa weekend na yun, doon sa linggong iyon. Yun ang unang labas ng video ni Congressman Saldico. So, hindi mo maiwasang isipin na ang plano talaga ay ilabas itong expose na ito at gawing dahilan. Di ba? Parang mitsa. Para ang mga tao ay magalit at sumama na dito sa rallying itong nananawagan nga na dapat palitan na ang kasalukuyang Pangulo at paupuin na ang Vice Presidente. Pero mukhang hindi na naging reaksyon eh. Hindi masyadong tumalab eh. Itong unang video. So ngayon, patuloy silang naglalabas at sa tingin ko, ang pakay pareho pa rin. Sinisikap pa rin maghanap ng mitsa para magalit ang tao. Baka sakaling may isang araw, may masabi na kumagat na talaga. At batay doon, yung galit na yon ay magtutulak para magbitaw nga sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos at maupo ang Vice Presidente. Kaya klaro yung sinasabi ni VP Sara, di ba? Handa akong maupo kahit na wala namang sa kasalukuyan, wala namang aktual na proseso para tanggalin pa o palitan ang ating Pangulo. At bukod pa dyan, yung mga naging eksena rin naman sa Senado nitong mga nakalipas na araw. Kahapon lang yun. Oo, diba? biglang merong pinlay na kung ano-anong recording. Oo, kasi nga, yun, ang nagpa-play nun ay si Senador Robin Padilla na umano'y voice recording ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na umano'y kausap daw ang mga vlogger ba yan? Oo, Attorney Barry. Syempre, pinabulaanan na no, ni Yusek Claire, Attorney Claire, na boses niya yon, hindi daw siya yon. Wala siyang kausap na vloggers. Oo. So, ano masasabi mo dito, Attorney Barry? Hindi, klaro dito na yung mga magkakakampo ay talagang nagtutulak para mapahina ang administrasyon, magawa ng paraan na itong kasalukuyang krisis na ito ay posibleng ma-pressure o mapuwersa ang kasalukuyang Pangulo na maupo na para magkaroon ng succession. Dahil sa katotohanan, madami dito sa mga taong ito na ngayon ay sumilong na sa bandila ni VP Sara Duterte, sila rin ay humaharap sa katakot-takot na investigasyon. Yung iba nga, mukhang makakasuhan na bago mag-December 15. Si Congressman Saldico, halimbawa, meron ng arrest warrant, meron ng red notice, katakot-takot na mga ari-arianan niya, bilyones ang naging na-seize o na-freeze ang kanyang mga assets. So hindi katakataka na madami dito sa mga taong ito ay feeling nila ito na lang talaga ang tanging makakasalba sa kanila at umaasa na lang sila na magkaroon nga ng ganyang klaseng pagpapalit sa politika para kung sakali magpapalit ng administrasyon, baka naman medyo makaraos sila dito sa kasalukuyang bagyo na inaharap nila sa kasalukuyan. Sa tingin niyo po ba mag-i-intensify pa? Sa tingin niyo may lalabas pang video itong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico habang papalapit itong November 30 na trillion peso march? Ako tingin ko tuloy-tuloy lang yan. Kasi tuloy-tuloy din naman yung pagpa-file ng mga kaso sa mga kung sino-sinong politiko. At habang nangyayari yun, madami sa mga under the gun, ika nga, ay magsisikap at gagawin kung ano yung kailangan gawin para maiwasan yung ganong klaseng katapusan para sa kanila. At kung ang nakikita nilang susi dito ay mapalitan ang kasalukuyang administrasyon, magkaroon ng bagong Pangulo na maaaring maging mas lenient sa kanila, asahan natin na magpapatuloy itong ganitong klaseng sabi-sabi. Pero tingnan natin kung kakagat. Kasi sa kasalukuyan, kahit na ilang video na yung ilabas, kung ano-ano ng mga expose supposedly ang napasabog, hindi pa rin hindi pa rin yata kumbinsido ang madaming taong bayan na dapat magkaroon ng pagpapalit at ang panawagan pa rin ng marami, malinaw na malinaw. Ikulong yung mga korap, di ba? Ilabas natin yung mga pangalan ng mga sangkot dito sa skandalong ito at kasuhan at parusahan. Sa tingin ko naman, yun naman talaga ang malinaw na panawagan ng maraming Pilipino dito magkaroon ng pananagutan yung mga taong meron talagang kasalanan. Pero sa tingin niyo po ba may mako-convince pa ba lalo na lumabas din yung issue na posibleng ang AI itong mga lumalabas na video nitong dating congressman ko? Ako nga, nagtataka ako bakit parang hindi sila nag-a-adjust
'Di ba? Ang dami ng mga lumabas na komento dun sa mga unang Pwede raw video. ba magpalit ng damit? Dito eh. Oh. Tsaka yung, Yun nga eh. yung neckline. Yun nga eh. Ako, ganun na lang kasimple, hindi ba? Kasi isang Itigil taping- mo yung para nagbabasa ka ng script, di ba? Isang taping lang Aminin ba mo kasi naman yun? na meron kang pakinabang para maging panipaniwala ka. So, walang hindi yung budget. parang robot na nagbabasa. Oo. Tsaka dapat daw yung Ng ayusin script. naman yung lighting kasi may budget naman siya. Pero Oo. parang walang adjustment eh. So ako, Yes. tuloy-tuloy lang yan. Pero ako, nagdududa ako kung nagkakaroon ng dagdag na mga Pilipinong naniniwala dahil parang wala namang bagong nilalabas eh. Yung mga expected lang na mga akusasyon, pero kung ano yung laman nun, kung ano yung kredibilidad nung nagsasalita, hindi pa rin naman nadadagdagan. Okay. Kaya kung paulit-ulit lang yan, duda ako na magkakaroon ng dagdag na epekto. Oo, kasi nakasama din yun, di ba? Hindi, Isa tsaka yung parang damit. nakasentro sa iilang personalidad correct. lang. Oo. Sabi ni Tenten, kung ako sa Administrasyong Marcos, wag na nilang pansinin ang mga kwento ni Zaldico. Bawat kwento niya ay sagutin na lang nila ng uwi ka na, Zaldi. O, diba? May kanta nun eh, diba? Pwede niyong kantahin. O, ito, balikan pa rin natin, partner, si Attorney Barry Gutierrez. Attorney Barry. Hello ulit. Ayan. Eto, mabalik lang tayo dun sa isinapubliko ni Senador Robin Padilla na recording, phone conversation. Di ba, Attorney Barry, anumang phone conversation na nirecord mo nang walang pahintulot ng dalawa ay labag sa batas. Kaya sino pa yan? Di ba? Na phone Yan ay conversation. violation ng anti-wiretapping law, Yes. Republic Act 4200. Tama. Yes, pero coming from a senator na magpi-play ng ganun sa plenary session, di ba? Parang hindi ba niya alam na bawal yun? Attorney Barry, di ba? Baka hindi niya alam. Oo, Kaya niya yun. ginawa. In fact, Oo. dapat tinanong siya eh. Saan mo nakuha yung recording na yan? At ang tama yung sinabi mo. Ang pangalawang tanong ay, meron bang pahintulot nung mga taong ni-record mo o ni-record na ni-record nga yung kanilang conversation? Dahil kung wala, yun ay klarong paglabag At malinaw, sa anti-wiretapping law at Yes. krimen yun. at kung napakinggan, di ba, sa bandang huli nun, hindi alam nung nung kausap na nire-record siya. Sinabi na lang nung isa na nire-record po kita. 'Di ba? Nagulat at Oo. binaba kung totoo man 'yun, 'di ba? Pero 'yun nga pwede bang kumbaga maireklamo, no? Si Senator Robin Padilla sa ginawa niyang 'yun. Pwede, Paglabag kasi na yun. ang pinaparusahan ng batas na yon, hindi lang yung ikaw yung akto ng mismong pag-record. Kung ikaw ay, kung produkto yan ng isang illegal recording, tapos pinakinig mo sa ibang tao, Oo, parang kahit o kaya yung nag-produce ka pasa-pasa ng 'di ba? transcript. Oo. Oo, ikaw ay meron ding liability. Pwede kang makakasuhan ng criminal case sa ilalim nga ng RA 4200. Hindi lang sa ethics complaint, no? Possible ba ito, Oo. Attorney Barry? Oo, Attorney Barry? Pwede. Sa ethics naman kasi, kahit na anong improper behavior, kung siyempre, kung ang lumalabas dito ay meron ka palang ginawang krimen, definitely pwede kang sampahan sa ethics committee bukod sa pwede kang kasuhan ng actual criminal case. Wala naman kasing total immunity sa prosecution ang mga senador at kongresista. Ang meron lang sila yung limited parliamentary immunity na nagsasabi na habang in session ang Kongreso o Senado, hindi sila pwedeng arestuhin para sa mga krimen na ang parusa ay hindi lalagpas sa 6 years. So, kung hindi na sila in session, wala nang ganong klaseng immunity at pwede silang makasuhan ng kriminal. Dating kongresista kasi itong si Attorney Barry, kapag ganito ba, pwede bang, kunwari may lapse in judgment ang isang mambabatas. So, kunwari nakalimutan niya, sabihin natin, nakalimutan o hindi niya alam. Oo. Paano siya pwedeng papanagutin doon sa kanyang pagkukulang? Well, yun nga yun. Ethics Committee, diba? Kasi ang bawat house, bawat chamber, ang House of Representatives at ang Senado, merong kapangyarihang disiplinahin ang kanilang sariling mga miyembro. So pwede mag-range yan from censure. Papaalala lang sa'yo na meron kang maling ginawa, officially on record, merong ganong paghimok sa'yo, hanggang sa kung by 2/3 vote, pwede kang tanggalin sa iyong pwesto. Pero yun, nag-require na ng
2/3 vote ng lahat ng miyembro. Pero yung power to discipline, hawak yan ng bawat chamber ng ating Kongreso at pwedeng gamitin sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Naging kagulat-gulat po ba yung naging eksena nga kahapon, lalo na't pinayagan pa na i-relax yung rules ng Senado? Ang ano ko naman kasi dyan, minsan yung mga senador gusto nilang pagbigyan hanggat aabot ng kaya yung kanilang mga co-members, di ba? Pero hindi ko alam kung na-realize nga nila na maaring criminal act na itong nangyayaring ito. Kasi kung maalala nyo, yan din yung naging usapin doon naman sa Hello Garci recording nung panahon ni dating Pangulong Arroyo. Ang haba ng naging debate noon sa Kongreso kung pwedeng i-play yung recording kasi ganun din yung pinanggagalingan. Lumalabas, galing ito sa isang illegally recorded na conversation. So ang katanungan, pwede ba itong i-play at gawing bahagi ng official record ng Kamara sa panahon ngayon? Dahil alalahanin natin, sa ilalim din ng Republic Act 4200, bukod doon sa criminal liability ng taong magpe-play, pinagbabawal na gamitin bilang ebidensya ang anumang bunga ng ganang illegal na pag-record ng mga conversations. Kasi syempre ang magbibigay din lang yun kung may consent man, isang party lang doon sa convo na yun. Syempre wala namang may gustong gamitin ng parehong partido yun. Yung conversation na yun, isa man doon. Diba? Hindi to, I'm not referring to doon sa Pinlay na recording, kahit saang convo, may isang hindi pa rin magbibigay ng consent. Diba, Attorney Barry? Kahit may consent yung isa. Usually naman yan, yung pagbibigay ng consent, kung pareho magko-consent, simula pa lang nung usapan, tatanungin ka na, alam mo, interview. Diba? Tatanungin ka naman nung nag-i-interview Okay lang bang i-record ko to? Diba? Aware kang i-record. Yun, ibang usapan yun. Pero yung ganyang parang patago na i-record, at isa lang dun sa mga nag-uusap ang nakakaalam na nire-record nga sila, bawal talaga yon dahil kailangan makuha mo yung pagsang-ayon ng lahat ng bahagi doon sa usapang iyon para ito ay maging legal na recording. Para marinaw lang, Attorney Barry ulit, no? So, anumang conversation, no, ay phone conversation ay hindi pwedeng gamitin sa korte. Kung illegally recorded. At walang consent. Walang consent ng dalawang partido nag-usap. Ang exception lang dyan kung nagkaroon ng court order. Diba? Yung meron ng ongoing na investigation, nag-apply yung pulisya, halimbawa, o NBI, para sa wiretap, ayun, pwede yun. Kung pinayagan ng korte. Pero mukha naman dito, duda ako na mayroong court order dahil wala namang kaso eh. Diba? Hindi, tsaka Attorney Barry, mismong si Senate President Tito Sotto na yung nagsabi na maghinay-hinay tayo dahil nga may mga pangalang nababanggit. Pero kasi ito'y ginawa sa isang hindi ito privileged speech eh. Kasi yun talaga 'di ba? Kung ikay isang mambabatas, maaari mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin sa isang privileged speech. Pero kasi ito'y ginawa sa isang budget deliberation ng Presidential Communications Office. Actually, kailangan nating alalahanin na even in a privileged speech, hindi ka immune from yung consequences o yung disciplinary action na pwedeng gawin ng mismong mga kasama mo. Immune ka from criminal prosecution, 'di ba? Kung privileged speech yan, hindi pwedeng gamitin laban sa iyo yung sinabi mo para kasuhan ka sa labas. Pero sa loob mismo ng Senado, pwede siyang panagutin. Pero sabi mo nga, yung paggamit ng illegally wiretap conversation sa isang budget deliberation, ako tingin ko pwede talaga magbunga yan ng isang hindi lang sa disciplinary action mismo sa Senado, pero posibleng mauwi pa yan sa isang criminal case sa labas sa harapan na ng piskalya at ng mga korte. Baka sa susunod naman, text messages naman po. Ang ipakita. Attorney Barry, baka mamaya sabihin na naman nila na ginigipit ang oposisyon sa Senado. Parang sinusopla niyo na lang lagi. Ganyan. Pero, di ba, wala naman nagsabi sa inyong gumamit ng ganitong illegal na recording. Parang hindi na ill-advised, no? Di ba, may staff ka dapat. No. Ako sigurado ako, may abogado naman siguro siya, di ba? Bakit walang nagpayo sa kanya na, sir, mukhang hindi yata tama to. Diba? Yan. Sige, Attorney Barry Gutierrez, marami pong salamat uli sa pagsama sa amin ngayong hapon.
Okay, anytime, Mamaan, Sir Sandro. Ingat kayo. Thank you. Thank you.